Ninanakaw ko raw ang pondo ng mga mahihirap. Habang ako'y pinalalayas at umiiyak sa malamig na selda, ang asawa ko'y walang hiyang nagpapakasarap sa piling ng kanyang kabit. Isa kang pabigat, wala kang kwenta, ang marahas niyang sumbat. Ngunit nagkamali sila ng niyapakang pagkatao. Bawat luha ko ay magiging asido na tutunaw sa kanilang imperyo. Babangon ako mula sa putik upang maningil. Handa na ba silang harapin ang pagbangon ng isang inang winasak? Ikinahihiya kong sabihin na ang mismong asawa ko ang nagnakaw sa pondo ng mga maralita. Siya ang utak sa likod ng panlolokong ito. Umalingaw-ngaw ang matigas na boses ni Rogelio sa buong grand ballroom. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Trina. Nakatayo siya sa gitna ng maliwanag na entablado, nakaharap sa daan-daang matang mapanghusga. Ang kanyang mga daliri, na nakabitin pa sa hangin, ay dama pa rin ang gaspang ng kurbata ni Rogelio. Ang kurbatang maingat at puno ng pagmamahal niyang inayos bago sila umakyat dito para sana tanggapin ang parangal na puso para sa maralita. Sa likuran nila, ang dambuhalang screen na dapat sana ay magpapakita ng kanyang mga kawanggawa ay nag-flash ng isang live news report. Sa gitna ng malakas na bagyo, kinakaladkad palabas ng mga gwardya ang mga umiiyak na pamilya mula sa bahay Sampaguita. Itinatapon sa putikan ang mga lumang unan, nagliliparan ang mga damit, at ang mga bata ay walang masilungan. Ang mga dokumentong ipinapakita ng reporter, ang utos ng demolisyon at ang paglipat ng 38 milyong piso ay nagtataglay lahat ng digital signature ni Trina. Nanlamig ang buong katawan ng babae. Isang mabigat na bato ang bumara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kahit anong salitang nais kumawala. Ang mga pamilyar na mukha ng mga kaibigang negosyante sa ibaba ay biglang naging mga aninong nakakatakot. Ang maningning na chandelier sa itaas ay tila naging mga matatalim na patalim na naghihintay bumagsak sa kanyang ulo. Lumapit si Doña Escolastica, ang biyanan niyang palaging may sukbit na gintong rosaryo sa pulso. Humarap ito sa mga kamera, pinunasan ang mga luhang walang anumang bahid ng katotohanan. Patawarin kami ng Diyos. Hindi namin kailanman kinukonsinti ang kasakiman, kahit pa kadugo namin ang gumawa. Kailangan naming isakripisyo ang isa para mapanatiling malinis ang dangal ng pamilyang ito. Bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Pumasok ang mga pulis, naglalakad ng mabilis patungo sa entablado. Sa ibaba, nagpupumiglas ang 11 anyos na si Luningning habang mahigpit na nakayakap sa nakababatang kapatid na si Tomas. "Huwag niyo pong kunin ang mama ko. Mabait po ang mama ko." Nangisay ang kalamnan ni Trina nang marinig ang iyak ng anak. Susubukan sana niyang bumaba, ngunit mabilis na inilagay ng pulis ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Tumingin siya kay Rogelio, naghahanap ng kahit kapiranggot na awa sa asawang pinagsilbihan niya ng 14 na taon. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, lumapit ang lalaki at bumulong sa kanyang tainga. "You are a useless wife. Kasalanan mo to dahil pakialamera ka." Isang puting rosas na maingat na isinabit ni Luningning sa buhok ni Trina kaninang hapon ang dahan-dahang nahulog sa sahig. Sa paghakbang ng mga pulis para kaladkarin siya pababa, walang awang natapakan at nadurog ang mga talulot nito. Wala siyang iniluhang luha. Manhid na ang kanyang kaluluwa, mistulang pinatay ng nakatayo. Ngunit habang idinadaan siya sa gilid ng bulwagan, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na figura sa madilim na sulok. Ang kanyang sariling kapatid, si Candelaria. Nakatungo ang kapatid niya, umiiwas ng tingin habang nanginginig na nakayakap sa isang makapal na brown envelope. Ang paboritong hikaw na bigay ni Trina ay suot pa rin nito, ngunit ang mga mata nito ay nagtatago sa dilim. Paano napunta ang digital signature niya sa mga bank transfers? Bakit hawak ng kapatid niya ang mga dokumento? Sa paglapat ng pintuan ng police car, bumuhos ang malamig na ulan sa labas ng bintana. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan mula sa kinang ng mga kamera, isang mapait na katanungan ang bumaon sa kanyang nagdurugong puso. Paano nakakayang matulog ng isang tao habang inililibing ng buhay ang kaisa-isang pamilyang nagmahal sa kanila ng totoo?
Ang malamig at maasim na amoy ng kalawang sa selda ay hindi naging hadlang sa pagpasok ng isang pamilyar at mamahaling halimuyak ng pabango. Tumaas ang tingin ni Trina mula sa madilim na sahig. Sa labas ng rehas ay nakatayo si Doña Escolastica. Walang bahid ng dumi ang suot na puting bestida, hawak ang kanyang paboritong gintong rosaryo. Inilapag ng matanda ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng maruming mesa ng gwardya. Pirmahan mo na ito, Trina. It's a confession letter. Kapag inako mo ang lahat ng kasalanan, hindi na namin pabibigatin ang kaso mo. Think about Luningning and Tomas. Gusto mo bang lumaki silang kinukutya dahil ang ina nila ay nakikipagmatigasan pa sa korte? Ang boses ng matanda ay kasing tamis ng pulot, ngunit may dalang lason na unti-unting pumapatay sa pagkatao ni Trina. Nanginginig ang mga kamay. Tumayo si Trina at lumapit sa bakal na harang. Tiningnan niya ang papel na naglalaman ng mga kasalanang hindi niya ginawa, mga salitang dinikta para protektahan ang tunay na demonyo sa pamilya. Walang anumang ingay, marahan niyang itinulak ang papel pabalik sa direksyon ng biyenan. Hindi siya yuyuko sa kasinungalingan nila. Bago pa man makapagsalita muli ang Donya, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa anino ng pasilyo, si Candelaria. Nanginginig ang mga labi ng nakababata niyang kapatid, namumutla, at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Trina. Ate, patawarin mo ako. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang dibdib ni Trina. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang basta kadugo. Ito ang kapatid na pinag-aral niya, binihisan, at itinuring na parang sariling anak simula nang maulila sila. Subalit ngayon, naramdaman niya ang isang napakalamig na katotohanan. Bakit, Candelaria? Paanong ang password na ikaw lang ang nakakaalam ay nagamit para nakawin ang pondo ng mga taong walang laban? Humagulgol si Candelaria, nakakapit sa kanyang dibdib na parang kinakapos ng hininga. Yung operasyon sa puso ni Baby Mia, binayaran ni Senyora Escolastica ang buong hospital bill, ate. Mamatay ang anak ko kung hindi ko ibibigay ang access codes kay Kuya Rogelio. Buhay ng anak ko ang nakataya, ate. Sana maintindihan mo ako bilang isang ina. Bumigat ang paghinga ni Trina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbat na buhay rin ng kanyang mga anak at ng daan-daang pamilyang nawalan ng tirahan ang sinira nito dahil lamang sa isang nabayarang utang na loob. Inilusot ni Trina ang kanyang nanginginig na kamay sa pagitan ng mga malamig na rehas, umaasang mahahawakan ang kapatid, umaasang baka sakaling nadadala lang ito ng takot. Ngunit sa halip na salubungin ang yakap, umatras si Candelaria na tila nakakita ng isang nakakahawang sakit, nagtatago sa likuran ni Doña Escolastica. Isang malakas na yabag ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Dumating ang abogado ng pamilya Alcazar, may iwinagayway na opisyal na dokumento mula sa korte. Temporary restraining order at sole custody petition pabor kay Mr. Rogelio Alcazar. Wala ka ng karapatang lapitan ang mga anak mo simula sa araw na ito. Wala nang narinig si Trina matapos ang mga salitang iyon. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento. Kinuha nila ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang kanyang kalayaan. Ngayon, pati ang kaisa-isang dahilan niya para huminga ay pilit nilang inagaw. Parang kinukuskos ng pinong bubog ang kanyang lalamunan habang pinipigilan ang isang napakalakas na hagulgol na bumara sa kanyang lalamunan. Makalipas ang ilang oras na tila isang buong dekada ng pagdurusa, nakarinig siya ng pagkalansing ng mga susi. Binuksan ng gwardya ang kandado ng selda. Pwede na raw siyang umalis. May isang hindi nagpakilalang tao ang nagbayad ng milyon-milyong pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Wala man lang iniwang pangalan, tanging isang pirma sa resibo na hindi mabasa ng mga autoridad. Sino ang gagastos ng ganoong kalaking halaga para sa isang taong itinakwil ng buong mundo? Naglakad si Trina palabas ng presinto. Wala siyang dalang bag, walang cellphone, at ni isang kusing sa kanyang bulsa. Sa pagbukas niya ng mabigat na pintuang salamin, sinalubong siya ng isang malakas at walang awang bagyo. Wala siyang masisilungan, wala siyang uuwian. Humakbang siya patungo sa madilim na kalsada.
Unti-unting binasa ng malamig na patak ng ulan ang kanyang nanginginig na balikat, habang sa kanyang isipan ay umaalingaw-ngaw pa rin ang walang awang iyak ng kanyang mga anak na hindi niya na maaaring hawakan. Ang bawat paghakbang ni Trina sa bahaang kalsada ng Tondo ay tila pagpasan sa buong daigdig. Wala na ang kanyang mamahaling sapatos. Tanging ang mga manhid na paa ang sumasalubong sa matutulis na bato at putik ng iskinita. Ang lumang simbahan na kanyang narating ay amoy pawis, basang karton, at kawalan ng pag-asa. Dito sa malamig na semento, nagsisiksikan ang mga pamilyang walang awang pinalayas mula sa bahay Sampaguita dahil sa mga pekeng dokumentong may pangalan niya. Nang humakbang siya papasok sa mabibigat na pintuang kahoy, natigil ang bulungan ng mga tao. Bumigat ang hangin, isang maputik na tsinelas ang malakas na tumama sa kanyang balikat. Sumunod ang mga basang-basahan at tirang pagkain na ipinukol mula sa iba't ibang sulok ng simbahan. Lumapit si Aling Remedios, ang matandang leader ng mga nanay sa komunidad, na may nanginginig na panga at nanlilisik na mga mata. How dare you show your face here? Magnanakaw. Ibinalik mo ba ang mga pinto namin? Yung apo ko, sa malamig na sahig na tutulog dahil sa kasakiman niyong mag-asawa. Hindi sumagot si Trina. Wala siyang ibinigay na dahilan, hindi niya sinisi si Rogelio, at hindi niya ginamit ang kanyang sariling trahedya para humingi ng simpatiya. Sa halip, unti-unti niyang itiniklop ang kanyang mga tuhod hanggang sa lumapat ito sa magaspang at maputik na sahig ng simbahan. Tahimik niyang pinulot ang mga nagkalat na basura na ibinato sa kanya. Nang makita niyang may natapong mainit na sabaw sa tabi ng hinihigaan ng isang matanda, luminga siya para humingi ng basahan, ngunit walang nag-abot. Nang walang pag-aatubili, hinawakan ni Trina ang laylayan ng kanyang marangyang bestida, ang huling piraso ng kanyang nakaraang buhay, at ginamit ito upang punasan ang maduming lapag. Ang telang seda na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay ginamit niyang panlinis sa putik ng mga maralita. Mula sa isang madilim na sulok malapit sa kumpisalan, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang tahimik na nagmamasid. Nakahalukip-kip si Isandro. Pinapanood ang bawat galaw ng babaeng itinuturing ng buong bansa bilang isang walang pusong kriminal. May kung ano sa mga mata ng lalaki. Isang matinding pagtataka na unti-unting pinapalitan ang poot na matagal na niyang inaalagaan. Nang mag-angat ng paningin si Trina, nagtama ang kanilang mga mata. May isang detalye sa matalim na panga at malalalim na titig ng estrangherong iyon na nagpamangha sa diwa ni Trina. Bakit tila pamilyar ang mukhang iyon? Isa itong mukhang nakita na niya mula sa isang lumang painting na nakasabit at palaging natatakpan sa isang nakasarang silid ng mansyon ng mga Alcazar. Bago pa man makapag-isip ng malalim si Trina, isang nakakabinging sigaw ng paghingi ng tulong ang nagmula sa gilid ng altar. Isang batang ina ang umiiyak habang yakap-yakap ang isang sanggol na bigla na lamang nanginig ng matindi. Nangingitim ang mga labi ng bata dahil sa labis na taas ng lagnat. Walang doktor sa loob ng simbahan, walang pambili ng gamot, at sa isang iglap, lahat ng matang kanina'y puno ng galit at pandidiri ay napabaling kay Trina. Nakatitig silang lahat, naghihintay kung tatalikod ba siya o may gagawin ang babaeng sumira sa kanilang buhay. Ang nanginginig na iyak ng sanggol ay pumaibabaw sa ingay ng malakas na bagyo sa labas. Mabilis na isinantabi ni Trina ang lahat ng panghuhusga at pagod. Kinuha niya ang nangisay na sanggol mula sa mga braso ng humahagulgol na ina. Sa ilalim ng napakalakas na buhos ng ulan, tumakbo siya palabas ng simbahan, nangangapa sa loob ng bulsa ng kanyang maruming bestida para sa iilang barya na natitira mula sa kanyang nakaraang buhay. Naghahanap siya ng bukas na botika at bumili ng gamot pampababa ng lagnat at ilang pirasong yelo. Bumalik siya na basang-basa, ginamit ang sariling hininga at mga nanginginig na kamay upang painitin ang balat ng sanggol bago ito unti-unting punasan ng basang tela. Buong magdamag siyang hindi pumikit, inaalagaan ang bata na parang sariling dugo. Bawat pagbuntong hininga ng munting anghel ay pilit nagpapakalma sa nangungulilang dibdib ni Trina
na sa bawat pagpikit ay nakikita ang mga umiiyak na mukha ni na Luningning at Tomas. Nang sumikat ang araw, tuluyan nang bumaba ang lagnat ng bata at nakatulog ito ng mapayapa. Tahimik na tumayo si Trina. Nakita niya ang mga nagkalat na natirang gulay at ilang pirasong buto ng baboy sa isang sulok ng simbahan, mga rasyon na ibinigay ng mga nagkawanggawa kahapon. Maingat niyang inihanda ang mga ito, nagsindi ng lumang kalan, at nagluto ng isang malaking kaldero ng mainit na sabaw. Ang amoy ng nilagang kumalat sa buong simbahan ay tila unti-unting gumising sa mga pagod at sugatang kaluluwa ng mga pamilya. Kumuha si Trina ng isang lumang mangkok, pinuno ito ng sabaw, at maingat na inilapit kay Aling Remedios. Tiningnan lamang ng matanda ang inaalok na pagkain, pilit kinukubli ang matinding gutom, ngunit bago pa man ito makapagsalita ng masasakit na salita, muling sumariwa sa kanyang isipan ang pagpupuyat ni Trina para sa may sakit na apo ng kanyang kapitbahay kagabi. Unti-unting inabot ni Aling Remedios ang mangkok, isang tahimik na kilos na naghuhudyat ng pansamantalang pagtigil ng hidwaan. Ang pagtanggap na iyon ay naging senyales para sa iba pang mga ina na lumapit at makihati sa mainit na salo-salo na inihanda ng babaeng kanina lamang ay tinawag nilang magnanakaw. Habang naghuhugas ng mga lumang kaldero si Trina, isang matangkad na anino ang humarang sa sikat ng araw. Ang lalaking nakaitim na jacket na nagmamasid sa kanya mula pa kagabi. Ibinaba ng estranghero ang isang baso ng mainit na kape sa tabi ng mga kamay ni Trina. I am Isandro Castañeda. Ako ang magiging pro bono lawyer mo. Napatingin si Trina sa lalaki. Sa pag-abot niya ng baso, panandali ang nagdikit ang kanilang mga daliri. Parehong magaspang, parehong may mga nakatagong sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Naramdaman ni Trina ang isang kakaibang init na umagos mula sa simpleng pagdampi na iyon, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang hinahanap. Wala na akong pera pambayad sa'yo, Isandro, at wala na rin akong laban. Hawak na nila ang lahat. Mahinang sagot ni Trina, ramdam pa rin ang pait ng pagtataksil ng sariling kapatid. Huminga ng malalim si Isandro, pinagmasdan ang lalim ng lungkot sa mga mata ng babae. Hindi natin kailangan ng pera para ibagsak sila. Kailangan lang natin hanapin ang mga butas. Tell me, Trina, may alam ka ba tungkol sa naging operasyon ng kumpanya 20 years ago? Lalo na sa mga proyektong biglang nasunog? Kumunot ang noo ni Trina. Bakit inungkat ng lalaking ito ang isang napakaluma at nakabaong issue na walang kinalaman sa nawawalang pondo ng bahay Sampaguita? Bago pa man siya makapagtanong, tumalikod na si Isandro upang maglakad papalayo sa pasilyo ng simbahan. Sa paglabas ni Isandro sa madilim na kalsada, naramdaman niya ang panginginig ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tinitigan ang kumikinang na screen sa dilim. Isang mensahe mula sa isang dummy number ang bumungad sa kanya. Nakapasok ka na ba sa tiwala niya? Huwag mong kalimutan ang plano. Gamitin mo siya. Tinitigan ni Isandro ang nagliliwanag na mensahe, mahigpit na ikinuyom ang kabilang kamay, bago tuluyang naglakad palayo sa ilalim ng makapal na ulap. Lumipas ang ilang araw na puno ng pangamba, ngunit unti-unting nabuhay ang pag-asa sa loob ng malamig na simbahan. Pinulong ni Trina ang mga nanay at kababaihan ng komunidad. Nakalatag sa isang mahabang lamesang kahoy ang isang luma at makapal na kwaderno. Tinawag nila itong kwaderno ng mga kapitbahay. Sa bawat pahina ay maingat nilang idinikit ang mga kumukupas na resibo ng upa, mga lumang text message ng paniningil mula sa mga tauhan ni Rogelio, at mga bill ng tubig na may halagang labis sa dapat nilang bayaran. Ito ang gagamitin nilang sandata upang patunayan ang matagal ng pandaraya ng mga Alcazar. Habang nag-aayos ng mga papel si Trina, lumapit ang 7 taong gulang na apo ni Aling Remedios. Maingat nitong binuksan ang kanyang maliit at maruming palad. Inabot ng bata kay Trina ang isang lukot-lukot na pisong barya. Pambili po ng hustisya, tita. Tiningnan ni Trina ang bata at ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa halo-halong emosyon.
Walang anumang mamahaling tseke sa nakaraan niyang buhay ang makakapantay sa bigat at halaga ng kaisa-isang baryang iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang piso at nangakong hindi niya bibiguin ang mga taong nagtiwala sa kanya. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alcazar, umaapaw ang mamahaling alak at halakhak na tila walang inutang na buhay. Nakaupo si Rogelio sa kabisera ng hapagkainan, nakayakap sa bewang ni Nati na nooy suot ang mga diamanting alahas na dating pag-aari ni Trina. Lumapit si Doña Escolastica, may dalang makapal na folder at matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Nati. Look at you, hiha. Bagay na bagay sa iyo ang mga brilyanteng iyan. You are the true queen of this house. Hindi katulad ng babaeng iyon na walang ginawa kundi pabigatin ang buhay ng anak ko. Now, be a good wife to my son and sign these transfer documents para tuluyan na nating makuha ang lupa ng bahay Sampaguita. Kinuha ni Nati ang ginintuang ballpen, bulag sa katotohanan na siya ay unti-unting ginagawang pain ng biyanan upang saluhin ang lahat ng legal na pananagutan. Sa labas ng mga pader ng simbahan sa Tondo, hawak ni Aling Belen ang kanyang cellphone habang nakatutok sa harap ng camera. Naglalive siya sa Facebook upang kumita mula sa mga nanonood na uhaw sa chismis. Naku, maniwala kayo sa akin mga ineng, nagpapaawa effect lang yang si Trina. Pakitang tao lang ang mainit na sabaw na pinapakain niya. Pero sa totoo lang, itinatago niya ang milyon-milyong pera natin. Paninira ng matanda habang nakatayo sa gilid ng isang madilim na eskinita. Sa kabilang dulo ng lungsod, seryosong pinapanood ni Isandro ang video ni Aling Belen sa kanyang laptop. Ngunit hindi ang nakakairitang boses ng matanda ang kumuha ng buong atensyon niya. Pinalaki niya ang screen at nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa likuran ng naglalive na matanda, may isang detalye sa anino ng kalapit na bodega na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya ang isang bagay na nag-uugnay sa sabuatan ng kompanya at ng panununog na nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man niya madampot ang telepono para tawagan si Trina, isang malaking itim na van ang biglang huminto sa tapat ng simbahan sa Tondo. Bumaba ang isang grupo ng mga matitipuno at armadong lalaki na may nakatagong mga ngiti ng demonyo. Inilabas nila ang mabibigat na tubong bakal, handang wasakin ang anumang piraso ng pag-asa na itinatayo ng mga maralita. Isang nakakabinging kalampag ng bakal sa semento ang nagpatahimik sa buong komunidad, hudyat ng isang panibagong bagyo ng panganib. Pumasok ang mga matitipuno at armadong lalaki sa loob ng simbahan nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang marahas na pagtulak nila sa mga pintuang kahoy ay lumikha ng isang nakakabinging ingay ng pagkawasak na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Walang awa nilang itinabig ang mga manipis na higaan ng mga pamilya. Ang malaking kaldero ng sabaw na pinaghirapang lutuin ni Trina kaninang umaga ay walang pakundangang sinipa ng isang tauhan, dahilan upang dumanak ang mainit na sabaw sa malamig at maalikabok na semento. Nagsigawan ang mga kababaihan, pilit itinatago ang kanilang mga umiiyak na sanggol sa likod ng mga lumang upuan. Ang hangin ay biglang napuno ng matinding takot at panginginig. Makinig kayong lahat na mga patay gutom. Sigaw ng pinuno ng mga lalaki, hawak ang isang mahabang tubong bakal na idinidikdik niya sa pader. Iatras niyo ang kaso laban sa mga Alcazar at ibigay niyo sa amin ang lahat ng ebidensya. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakatulog ng buhay ngayong gabi. Habang nanginginig ang buong komunidad, mabilis na humakbang si Trina patungo sa harapan. Sa likod niya ay ang mga takot na bata, habang sa kanyang dibdib ay mahigpit niyang niyayakap ang kwaderno ng mga kapitbahay. Hindi siya aatras. Hindi na siya ang mahinang asawa na basta na lamang yuyuko. Wala kayong karapatang manakit ng mga inosente. Matapang na isinigaw ni Trina, bagaman ang kanyang mga tuhod ay nanlalamig. Ako ang kailangan nyo. Kung may kailangan kayong tapusin, ako ang harapin nyo at huwag ang mga batang ito. Tumingin ng masama ang pinuno ng mga sindikato. Isang mapaklang ngisi ang gumuhit sa labi nito
bago mabilis na itinaas ang magaspang at malaking kamay upang sampalin si Trina ng buong lakas. Napapikit si Trina, hinigpitan ang yakap sa kwaderno, at inihanda ang sarili sa matinding sakit ng pagtama. Ngunit hindi dumating ang inaasahang hapdi. Isang matibay na braso ang sumalo sa kamay ng kalaban sa mismong ere. Nang imulat ni Trina ang kanyang mga mata, nakita niya ang malapad na likuran ni Isandro. Mahigpit nitong pinilipit ang pulso ng lalaki hanggang sa mapadaing ito sa sakit at bumagsak sa tuhod. Subukan mong idapo ang kamay mo sa kanya at sisiguraduhin kong bago ka pa makarating ng presinto, bali na ang lahat ng buto mo sa katawan. Malamig, madilim, at puno ng banta ang boses ni Isandro. Bawat salitang binitawan niya ay tila patalim na nakatutok sa leeg ng mga kalaban. Nagkanya-kanyang umatras ang iba pang mga armadong lalaki nang makita ang talim sa mga mata ng abogado. Tell Donato that his men are trespassing, dagdag pa ni Isandro. Hinihigpitan ang pagkakapilipit sa braso ng pinuno. Alam kong siya ang naglilinis ng mga dumi ni Rogelio sa labas ng kompanya. Kapag ginalaw niyo ang mga tao rito, hindi lang ang mga Alcazar ang pababagsakin ko. Isusunod ko ang buong operasyon ng boss niyo. Umalis na kayo. Nang bitiwan ni Isandro ang lalaki, mabilis itong tumakbo palabas kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mabilis na pag-arangkada ng kanilang van palayo, ang tanging ingay na naiwan sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Nang masigurong ligtas na ang lahat, lumingon si Isandro kay Trina. Ang babaeng kanina ay nakatayo ng tuwid at matapang ay biglang nanghina. Binitawan ni Trina ang kwaderno sa lamesa at napakapit sa gilid ng upuan, nanginginig ang buong katawan. Hindi lamang ito dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso mula sa muntikang kapahamakan, kundi dahil na rin sa malamig na hanging nagmumula sa binasag na bintana ng simbahan. Ang kanyang manipis at basang damit ay hindi sapat upang protektahan siya sa lamig ng gabi. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Isandro ang kanyang makapal na leather jacket. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na ipinatong iyon sa nanginginig na balikat ni Trina. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng jacket at marahang pinaglapit iyon sa dibdib ng babae, tinitiyak na mababalot siya ng init. You're safe now, malumanay na bulong ni Isandro. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Trina sa loob ng sarili niyang tahanan. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Isang tahimik na pagbuntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Trina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang amoy na nakakapit sa jacket. Amoy ito ng ulan at matapang na pabangong sandalwood. Isang amoy na biglang naging kahulugan ng kaligtasan. Ito ay isang matinding kabaligtaran sa nakakasakal na amoy ng mamahaling cologne ni Rogelio na palaging may kasamang kasinungalingan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagluha at paglaban mag-isa, naramdaman ni Trina na may isang taong handang maging kalasag niya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Ang lumang telepono ng simbahan na nasa gilid ng opisina ng pari ay sunod-sunod na tumunog. Kinuha iyon ng isang sakristan at patakbong inabot kay Trina. Ma'am Trina, may tumatawag po sa inyo mula raw po sa paaralan. Nanlamig ang mga kamay ni Trina nang ilapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya ay ang nanginginig na boses ng principal at sa background ay ang pamilyar at nakakadurog na hikbi ng isang bata. Mrs. Alcazar, humihingi po kami ng pasensya kung sa lumang emergency number sa simbahan namin kayo natawagan. Hindi po kasi sinundo ni Mr. Rogelio ang mga bata. Madilim na po at umuulan, umiiyak na po si Luningning at ayaw tumigil. Parang tinuklap ang kaluluwa ni Trina. Ang nakakabinging kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Mama! Ang basag na boses ni Luningning na tumatawag mula sa kabilang linya ay tila isang matulis na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang puso. Hindi ininda ni Trina ang matutulis na bato at mga lubak na puno ng maruming tubig habang tumatakbo siya ng walang sapin sa paa palabas ng tondo. Ang bawat paghampas ng malamig na hangin sa kanyang mukha ay tila paglaslas sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang paglaslas ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanyang mga nanginginig na tuhod
ay ang alingawngaw ng boses ni Luningning sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa harap ng mataas na gate ng pribadong paaralan, nakita niya ang dalawang pamilyar na figura na nakaupo sa isang madilim na silong. Nakayakap si Luningning sa kanyang maliit na kapatid, parehong nanginginig sa lamig habang ang ulan ay walang awang bumubuhos sa kanilang paligid. Tomas, Luningning. Halos madapa si Trina nang salubungin niya ng isang napakahigpit na yakap ang mga bata. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang init ng kanyang katawan upang balutin sila. Umiiyak na isinubsob ni Tomas ang kanyang mukha sa leeg ni Trina habang ang maliliit nitong kamay ay kumapit ng mahigpit sa basang damit ng ina. Mama, bakit ngayon ka lang? Natatakot po ako. Ang dilim-dilim na rito. Humahagulgol na sumbong ng nakababatang anak. Nandito na si Mama, anak. Patawarin niyo ako, nandito na ako. Hindi ko kayo iiwan. Sunod-sunod na halik ang iginawad ni Trina sa basa nilang mga noo. Sinusubukan pawiin ang matinding takot sa kanilang mga mata. Ngunit bago pa man niya mabuhat si Tomas, ang nakakabulag na liwanag mula sa isang marangyang sasakyan ang tumama sa kanilang direksyon. Huminto ang sasakyan sa tapat nila. Bumukas ang pinto at mabilis na bumaba si Rogelio, madilim ang mukha at nagliliyab sa galit. Kasunod niya ay si Natty, suot ang isang mamahaling trench coat na tila nanggaling pa sa isang masayang hapunan, walang anumang bahid ng pag-aalala sa naiwang mga bata. Walang anumang pagdadalawang isip, marahas na hinablot ni Rogelio si Tomas mula sa mahigpit na pagkakayakap ni Trina. Bitiwan mo ang mga anak ko, kriminal. Dumadagundong na sigaw ni Rogelio, tinuturo ang mukha ni Trina. Napadaing si Tomas sa sakit ng pagkakahigit ng kanyang ama. Mabilis na tumayo si Trina at hinarap ang lalaking sumira sa kanyang buhay. How dare you call me that in front of our children? Ikaw ang ama pero hinayaan mo silang maghintay sa gitna ng ulan dahil mas inuna mo pa ang kalaguyo mo. Wala kang pusong ama, Rogelio. Tumawa ng mapakla si Natty at humakbang palapit kay Luningning. Tiningnan ng kalaguyo si Trina mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Huwag kayong lalapit sa magnanakaw na yan. Malamig at may diin na wika ni Natty na sinadyang iparinig sa mga bata. She stole from the poor at ngayon gusto niya kayong idamay sa napakarumi niyang buhay. Look at her. Ganyan ba ang itsura ng isang inang kayang mag-alaga sa inyo? Isa siyang basura. Kumuyom ang mga palad ni Trina. Pilit nilalabanan ang udyok na sampalin ang babaeng nangaagaw sa kanyang pamilya. Huwag mong lalasunin ang isip ng mga anak ko, Nati. Wala kang karapatang magsalita. Lumapit si Rogelio at lumuhod sa harap ng 11 anyos na si Luningning. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak at tinitigan ito sa mga mata. Isang napakahusay na pag-arte ng isang nagdurusang ama ang ipinakita niya. Si Luningning, tingnan mo ang mama mo. Ginusto niyang iwan tayo. Mas pinili niya ang pride niya. Mas pinili niyang magmatigas kaysa umuwi sa atin. She chose to be a thief. Hindi na niya kayo mahal dahil mas mahal niya ang perang ninakaw niya. Gusto mo bang sumama sa taong nagtapon sa inyo? Kasinungalingan yan. Luningning anak, tumingin ka kay mama. Nagmamakaawang pakiusap ni Trina, lumuhod din upang pantayan ang anak. Inabot niya ang kamay nito. Mama loves you so much. Hindi ko kayo iniwan. Kinuha nila kayo sa akin. Please, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Nanginginig ang mga labi ni Luningning, litong-lito ang inosenteng isipan sa pagitan ng dalawang magulang. Bago pa man makasagot ang bata, dahan-dahang yumuko si Natty at ibinulong ang ilang maiikling salita sa tainga ni Luningning, mga salitang napakahina para marinig ni Trina, ngunit sapat upang magpabago sa ekspresyon ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang pananabik at pagmamahal sa mukha ng bata ay biglang napalitan ng matinding takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahan nitong inilayo ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Trina. Umiwas ito ng tingin, tila hindi na makuhang pagmasdan ang mukha ng sariling ina, bago ito tuluyang umatras at nagtago sa likuran ni Rogelio. Gumuho ang buong mundo ni Trina.
Ang pag-atras na iyon ni Luningning ay tila isang napakalaking bato na ibinagsak sa kanyang dibdib. Tinudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. Walang salitang binitawan ang bata, ngunit ang katahimikan at pag-iwas nito ay mas masakit pa sa libu-libong saksak ng patalim. Hindi siya makahinga. Napaupo si Trina sa basang semento, tuluyang ninakawan ng lakas, habang pinapanood ang walang-awang pagkaladkad ni Rogelio sa kanyang mga anak, papasok sa marangyang sasakyan. Ni hindi na lumingon si Luningning bago sumara ang pinto. Iniwan siya roon, mag-isa sa gitna ng walang hanggang ulan, habang ang mga huling bakas ng kanyang pamilya ay unti-unting nilamon ng dilim. Gumapang si Trina patungo sa isang tahimik na eskinita malapit sa paaralan. Doon, sa isang madilim na sulok kung saan walang makakakita sa pagguho ng dating matapang na abogada, ay tuluyan siyang sumuko. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ng mag-ina ay nagunahan sa pagbagsak. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, humahagulgol ng walang boses, pinipiga ang sariling dibdib na parang sinusubukang patigilin ang matinding kirot na nananalaytay sa kanyang dugo. Isang matangkad na anino ang huminto sa kanyang harapan. Hindi na kailangang mag-angat ng tingin ni Trina para malaman kung sino ito. Nakasunod pala si Isandro sa kanya mula pa sa tondo. Hindi nagsalita ang lalaki. Walang ibinigay na pangaral. Walang sinabing magiging maayos din ang lahat. Dahil alam niyang kasinungalingan iyon sa mga sandaling ito. Sa halip, tahimik na umupo si Isandro sa maruming semento sa tabi niya. Dahan-dahan niyang hinila ang nanginginig na balikat ni Trina, hinahayaan ang babaeng isubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Isang napakalakas at sunod-sunod na hagulgol ang kumawala kay Trina. Nabasa ng luha at ulan ang damit ni Isandro, ngunit nanatili siyang parang isang matibay na pader. Kinuha ni Isandro ang napakalamig at nanginginig na kamay ni Trina. Ikinulong niya iyon sa kanyang malalaki at maiinit na palad. Hindi ito isang haplos ng pagnanasa, kundi isang mahigpit na kapit na nagtatawid ng isang malinaw na mensahe. Hindi kita hahayaang matumba. Sumandal ka lang hanggang sa maubos ang sakit. Ilang oras silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unting humupa ang panginginig ng mga balikat ni Trina. Naubos ang luha niya at kasabay ng pagkatuyo ng kanyang mga mata ay ang pagkatuyo ng natitirang kahinaan sa kanyang puso. Ang mapangwasak na sakit ay nag-iwan ng isang napakalalim at walang lamang hukay sa kanyang kaluluwa. Isang hukay na agad na puno ng malamig at nagliliyab na determinasyon. Inalis ni Trina ang kanyang ulo mula sa balikat ng lalaki. Nang mag-angat siya ng paningin, ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng isang inang nagmamakaawa. Ang mga ito ay matatalim, malamig, at handang maningil. Hindi na sapat ang magtiis. Basag ngunit matigas na wika ni Trina nakatitig sa kawalan. Hinarap niya si Isandro nang may diin sa bawat salita. Isandro, tutuluyan na natin sila. Gusto kong makita ang mga account ng Santa Misericordia. Sa loob ng isang maliit at maalikabok na opisina na pinapailawan ng iisang pundidong bumbilya, nagkalat ang patong-patong na mga papeles at bank records. Hating gabi na, ngunit walang ni isa kina Trina at Isandro ang nakaramdam ng antok. Magkatabi silang nakayuko sa ibabaw ng makitid na mesa, maingat na sinusundan ang daloy ng pera na ninakaw mula sa pondo ng bahay Sampaguita. Itinuro ni Trina ang isang serye ng mga bank transfers gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Isang mapaklang ngiti ang unti-unting nabuo sa kanyang mga labi habang pinagsasama-sama ang mga piraso ng puzzle na matagal nang itinatago ng mga Alcazar. Look at this, Isandro. Ang Santa Misericordia ay hindi isang tunay na foundation. Isa itong dummy account. At ang pera, the 38 million pesos, ay hinati-hati at ipinasok sa dalawang magkaibang kumpanya. Ang unang kalahati ay dumaan sa isang offshore account na direktang nakapangalan sa personal wealth manager ni Doña Escolastica. Inilapit ni Isandro ang isa pang dokumento upang itapat sa pahinang hawak ni Trina. At ang natitirang kalahati ay ipinambayad bilang consulting fees sa isang urban planning firm na hindi pa man lang nag-ooperate ng maayos. Ang kumpanya ni Nati, mariing dugtong ni Trina,
Ramdam ang matinding pag-init ng kanyang dibdib sa galit at tagumpay. Pinaikot nila ang pera para palitawin na legal ang lahat, habang inilalaglag nila ako para walang magtanong kung bakit nawala ang pondo. Gumamit sila ng mga peking board resolutions. Dahil sa matinding pagod ng isip at katawan matapos ang maghapong pagluha at paglaban, hindi na kinaya ng sistema ni Trina ang magpatuloy. Ang adrenaline na kanina ay nagpapagalaw sa kanya ay biglang naglaho. Dahan-dahan, nang hindi niya namamalayan, ay bumagsak ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Isandro. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isandro sa sandaling iyon. Nanigas ang kanyang mga balikat. Natatakot na baka sa kaunting paggalaw niya ay magising ang babaeng ngayon lang nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha ni Trina. Ang mga mata nitong palaging nag-aalab sa tapang ay nakapikit na ngayon, nagpapakita ng isang napakalalim at nakatagong pagkapagod. Dahan-dahan at punong-puno ng pag-iingat, iniangat ni Isandro ang kanyang magaspang na kamay. Marahan niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha ng babae, inilalagay iyon sa likod ng tainga nito. Sa simpleng pagdampi ng kanyang mga daliri sa mainit na pisngi ni Trina, naramdaman ni Isandro ang isang matinding pangangailangan na maging kalasag ng babaeng ito habang buhay. Isang lihim na pagmamahal ang unti-unting lumulukob sa kanyang puso. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon dahil sa galit at paghihiganti. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw si Trina. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad na napagtanto kung saan siya nakasandal. Mabilis siyang umayos ng upo. May kaunting hiya na bumakas sa kanyang mukha. I'm sorry, Isandro. Nakatulog pala ako. Mahinang paumanhin ni Trina. Pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Ngunit hindi iniwas ni Isandro ang kanyang mga mata. Hinarap niya si Trina, tinitigan ng napakalalim na tila binabasa ang mismong kaluluwa ng babae. Inabot niya ang kamay nito na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa pagiging tao, Trina. Malumanay ngunit may matibay na paninindigang wika ni Isandro. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Kahit gaano kadilim ang daan na tatahakin natin, asahan mong palagi akong nasa tabi mo. Isang kuryente ng kilig at kapanatagan ang dumaloy sa sistema ni Trina. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking tumitingin sa kanya hindi bilang isang asawang kailangang maging perpekto o isang ina na kailangang magsakripisyo, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat na protektahan at mahalin. Ngunit ang romantiko at tahimik na sandaling iyon ay biglang naputol. Isang mabilis na paggalaw ng anino sa labas ng maalikabok na salamin ng pinto ang nakapukaw sa atensyon ni Isandro. May nakatayong tao sa labas, nagmamanman sa bawat kilos nila. Mabilis na tumayo si Isandro, nahagip at nahulog ang kanyang personal na folder mula sa gilid ng mesa dahil sa pagmamadali. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ang pasilyo, ngunit wala na siyang inabutan kundi ang malamig na hangin at ang huling yapak ng isang sapatos na mabilis na lumalayo sa dilim. Sino ang espiyang iyon na sumusunod sa kanila mula pa sa tondo? Pagbalik ni Isandro sa loob ng opisina, nakita niya si Trina na nakatayo at may hawak na isang bagay. Sa pagkahulog ng personal na folder ni Isandro kanina, isang luma at naninilaw na litrato ang kumawala at lumapag sa sahig. Pinulot iyon ni Trina upang ibalik sana, ngunit natigil ang kanyang mga mata sa larawang nakapinta rito. Ito ay ang litrato ni Doña Escolastica noong bata pa ito. Walang anumang gintong rosaryo sa kamay, walang mamahaling alahas. Ang tanging hawak ng matanda sa litrato ay isang maliit na sanggol na binalot sa isang simpleng kumot. Bumaling ang nagtatakang tingin ni Trina kay Isandro, pilit na hinahanap ang koneksyon ng litratong ito sa abogado na nag-alok sa kanya ng tulong. Bakit itinatago ng lalaking nagpoprotekta sa kanya ang larawan ng mismong demonyong sumira sa kanyang buhay? Kumatok si Trina sa isang lumang pintuang kahoy sa dulo ng isang makipot at madilim na eskinita. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang isang pares ng nanlalaki at puyat na mga mata. Si Aling Belen, ang matandang tsismosa na walang ginawa,
kundi sirain ang pangalan ni Trina sa social media, ay nanginginig at yakap-yakap ang isang malaking bag ng mga damit. Umalis na kayo! Huwag niyo na akong idamay dito! Nanginginig na taboy ni Aling Belen. Pilit na isinasara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Isandro ang kanyang sapatos. Aling Belen, kailangan namin ang orihinal na kopya ng video mo kagabi. Alam kong may nakuha ka sa background na hindi mo sinasadyang makuhanan, mahinahon ngunit maring pakiusap ni Trina. Humagulgol ang matanda, tuluyan ng pinabayaan ang pagbukas ng pinto. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak habang sapo ang kanyang magulong buhok. Papatayin nila ako, Trina. Pagkatapos kong mag-leave kahapon, pinuntahan ako ng mga armadong tauhan ni Rogelio. Tinutukan nila ako ng baril at pilit na kinukuha ang cellphone ko. Mabuti na lang at nakatakbo ako. Pero alam kong babalikan nila ako. Wala akong kakampi. Wala akong pera pang tago. Tiningnan ni Trina ang matandang naging instrumento ng pagkasira ng kanyang reputasyon. Kung susundin niya ang galit, madali itong talikuran at hayaang pagbayaran ng matanda ang sarili nitong kasakiman. Ngunit nang makita niya ang labis na takot sa mga mata nito, naalala niya ang kanyang sarili noong gabing pinalayas siya sa presinto. Walang uuwian at walang kakampi. Dahan-dahang lumuhod si Trina. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at tahimik na inabot ito sa nanginginig na kamay ni Aling Belen. Walang sumbat, walang pang-iinsulto. Isang simpleng kilos ng pag-unawa. Patawarin mo ako, Trina. Siniraan kita para sa iilang barya mula sa mga views, pero sila, papatayin nila ako. Basag at punong-puno ng pagsisising wika ng matanda, kinukuha ang panyo upang punasan ang kanyang mukha. Mag-impake ka na ng mga mahahalagang gamit mo. Malambot ngunit may paninindigang utos ni Trina. Hindi kita iiwan dito para patayin nila. Ililipat ka namin ni Isandro sa isang ligtas na lugar. Sa loob ng sasakyan ni Isandro, habang bumibiyahe sila patungo sa isang safe house sa labas ng Maynila, nanginginig na inabot ni Aling Belen ang kanyang lumang cellphone. Nang i-play ni Isandro ang orihinal at malinaw na kopya ng video, nanlaki ang mga mata ni Trina. Sa likuran ng nagla-live na matanda, malinaw na makikita ang mukha ng personal na sekretarya ni Rogelio. Naguutos ito sa mga tauhan na paghahampasin ng maso at sunugin ang mga hard drive at kahon-kahong dokumento mula sa opisina ng Alcazar Holdings. Ito ang ebidensya ng obstruction of justice. Ito ang susi upang patunayang may itinatago ang mga Alcazar at hindi si Trina ang sumira sa mga files. Mabilis na inilipat ni Isandro ang file sa kanyang laptop. Napansin ni Trina ang mabilis na pagtipa ng lalaki sa keyboard. Nag-e-encrypt ng mensahe bago ito ipinadala sa isang hindi kilalang email address. Kanino mo ipinadala ang kopya ng video? Nagtatakang tanong ni Trina, pilit na inaaninag ang screen, ngunit mabilis na isinara ni Isandro ang laptop. Sa isang taong makakatulong sa atin, maikling sagot ni Isandro, umiiwas ng tingin. Ang pag-iwas na iyon ay muling nagpaalala kay Trina sa misteryosong litratong nakita niya kanina. Kinuha niya ang naninilaw na larawan mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng dashboard ng sasakyan. Sino ang sanggol na ito, Isandro? Diretsong tanong ni Trina, ang boses ay naghahanap ng katotohanan. Bakit mayroon kang lumang litrato ng biyenan ko? Ano ang kinalaman mo sa mga Alcazar? Biglang tumapak sa preno si Isandro. Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang madilim at walang taong kalsada. Mahigpit na kumapit ang mga kamay ng lalaki sa manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang matibay na pader ng kasiguraduhan na palagi niyang ipinapakita ay unti-unting gumuho. Huminga ng napakalalim si Isandro, tila humahugot ng hangin mula sa isang napakabigat at napakasakit na nakaraan. Nang lumingon siya kay Trina, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati at galit na 3 dekada niyang kinimkim. Dahil siya ang babaeng nagtapon sa akin sa basurahan 30 taon na ang nakararaan. Ang basag na boses ni Isandro ay umaling-aungaw sa loob ng tahimik na sasakyan, nagiiwan ng isang nakakabinging katotohanan na magpapabago sa lahat.
Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila unti-unting sumasakal kay Trina. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang tabi, pilit na inuunawa ang mga salitang binitawan nito. Si Isandro Castañeda, ang abogadong nag-alok ng tulong, ang lalaking nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng ulan, ay isang Alcazar. Isa akong pagkakamali na kailangang ibaon para sa malinis na imahe ng pamilya nila. Basag at malamig na patuloy ni Isandro, hindi inaalis ang tingin sa manibela. Anak ako ng isang union leader na nakarelasyon ng donya bago pa man lumaki ang imperyo nila. Nang ipanganak ako, ipinamigay niya ako sa ibang pamilya para hindi masira ang kasal niya. Lumaki akong walang ina, habang si Rogelio ay lumaking hawak ang buong mundo. Napalunok si Trina. Ang init ng leather jacket na nakabalot sa kanyang balikat ay biglang naging parang mga tinik na nakabaon sa kanyang balat. Kaya ka ba lumapit sa akin? Nanginginig ang boses ni Trina, ramdam ang pamimuo ng luha ng isang panibagong pagtataksil. Kaya mo ba ako tinutulungan, Isandro? Humarap si Isandro. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit pinili niyang sabihin ang buong katotohanan. Noong una, oo. Nilapitan kita dahil kailangan ko ng mukha ng hustisya para sa plano ko. Gusto kong gamitin ang iskandalo mo para pabagsakin ang stocks ng Alcazar Holdings. May mga investors sa likod ko na naghihintay bilhin ang kumpanya kapag bumagsak na sila para tuluyan kong mabawi ang bahaging ipinagkait sa akin ng sarili kong ina. Mabilis na binuksan ni Trina ang pinto ng sasakyan at lumabas sa madilim at malamig na kalsada. Hinabol niya ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay muli siyang pinaglaruan ng tadhana. Ang lalaking inakala niyang kanlungan ay ginawa rin pala siyang isang ordinaryong piyesa sa isang malaking laro ng paghihiganti. Mabilis na sumunod si Isandro sa labas, pilit na inaabot ang braso ng babae. Trina, please, let me explain. Buong lakas na iwinasiwas ni Trina ang kanyang kamay at dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Isandro. Ang lakas ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, nag-iwan ng mapulang marka sa mukha ng lalaki. Ngunit hindi umiwas si Isandro. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagalit. Tinanggap niya ang buong bigat ng puot ng babaeng nasaktan niya. Nakatayo lamang habang pinapanood ang pag-agos ng mga luha ni Trina. Lahat kayo, puro sarili niyo lang ang iniisip. Humahagulgol na isinigaw ni Trina, dinuduro ang dibdib ni Isandro. Ginawa mo rin akong pain. Pinaniwala mo akong may isang taong nagmamalasakit sa akin. Pero ang totoo, ginagamit mo lang din ang pagdurusa ng mga mahihirap para makuha ang gusto mo. Pare-pareho lang kayong mga Alcazar, mga demonyo. Dahan-dahang lumuhod si Isandro sa magaspang na aspalto. Ang matapang at kinatatakutang abogado ay ibinaba ang lahat ng kanyang pride sa paanan ng isang babaeng nawalan ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa sapatos ni Trina. Totoo ang lahat ng sinabi mo noong simula. Nakayukong wika ni Isandro. Ang boses ay puno ng pait at pagpapakumbaba. Pero nang makita kita sa simbahan ng Tondo, nang makita ko kung paano ka lumuhod para punasan ang sahig gamit ang sarili mong damit, kung paano mo ipinaglaban ang mga batang hindi mo naman kadugo, nawasak ang lahat ng plano ko, Trina. Nakita ko ang pusong hindi kailanman nagkaroon ng pamilyang pinagmulan ko. Inangat ni Isandro ang kanyang paningin, ang mga mata ay nagmamakaawa ng kaunting pag-unawa. Nandyan sa flash drive na iyan ang lahat ng komunikasyon ko sa mga investors na gusto ring pabagsakin ang kumpanya. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang sirain ako kung hindi ka na naniniwala sa akin. Ipakulong mo ako kung gusto mo. Pero tapos na ako sa pagiging isang Alcazar. Ang gusto ko na lang ngayon ay protektahan ka. Tinitigan ni Trina ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Gusto niyang maniwala. Uhaw na uhaw ang kanyang kaluluwa sa pag-ibig at katapatan na iniaalok ni Isandro. Ngunit ang sugat ng pagkakanulo ay masyado pang sariwa at malalim. Hindi niya kayang isugal muli ang kanyang tiwala. Umiiyak na tinalikuran ni Trina si Isandro. Hindi ko na alam kung sino ang totoo sa hindi. Huwag mo na akong susundan.
Iniwan niya ang lalaking nakaluhod sa gitna ng dilim. Bawat hakbang niya palayo ay tila nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang panginginig mula sa kanyang bulsa ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nakita ang isang hindi rehistradong numero. Nang sagutin niya ang tawag, isang pamilyar at basag na boses ang sumalubong sa kanya, punong-puno ng takot at pagmamakaawa. "Ate, tulungan mo ako. Ate, please. Gusto nila akong ipakulong para saluhin lahat ng kasalanan nila. Wala na akong malapitan, ate, papatayin nila ako." Ang nagmamakaawang iyak ni Candelaria sa kabilang linya ay tila isang malamig na kamay na kumapkap sa puso ni Trina. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay nagdala ng amoy ng lumang langis at alikabok sa isang tagong karinderya sa labas ng syudad. Nakaupo si Trina sa pinakasulok na lamesa, ang mga mata ay nanatiling mapagmasid sa bawat aninong dumadaan. Ilang sandali pa, isang babaeng nakasuot ng malaking jacket at nakasombrero ang nagmamadaling pumasok. Panay ang lingon sa likuran. Nang alisin nito ang sombrero, bumungad ang namumutla at nanginginig na mukha ni Candelaria. Ang dating mayabang na tindig ng kanyang kapatid noong nasa presinto sila ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng matinding takot ng isang hayop na nasukol sa kanto. Walang pagbati na namagitan sa kanila. Nanginginig na inilabas ni Candelaria mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder at inilapag ito sa harap ni Trina. "Tingnan mo yan, ate." Basag ang boses ni Candelaria, hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Inilipat ni Kuya Rogelio ang lahat ng legal liability ng mga pekeng kumpanya sa pangalan ko. Ginamit nila ang pirma ko. Kapag pumutok ang investigasyon ng Senado, ako ang ituturo nilang utak ng lahat ng pagnanakaw. Gagawin nila akong fall guy, ipakukulong nila ako habang buhay. Pinagmasdan ni Trina ang mga dokumento. Nakita niya ang mga peking board resolution at ang peking authorization letters. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ano ang inasahan mo sa mga demonyo, Candelaria? Akala mo ba ay ituturing ka nilang pamilya matapos mong ibenta ang sarili mong kapatid?" Malamig na wika ni Trina, ramdam pa rin ang kirot ng pagtataksil, ngunit pinipigilan ang emosyon na mangibabaw sa lohika. Napahagulgol si Candelaria at napasubsob sa mesa. "Ang akala ko, dahil niligtas ng Donya ang anak ko, utang ko ang buong buhay ko sa kanya. Ginawa ko ang lahat para magbayad, ate. Pero ngayon ko lang na-realize, ang utang na loob ay hindi isang pasasalamat sa pamilya nila. Isa itong kadena ng pang-aalipin. Ginamit nila ang kahinaan ko para sirain ka at ngayon, ako naman ang itatapon nila sa basurahan." Dahan-dahang inangat ni Candelaria ang kanyang paningin at naglabas ng isang maliit na voice recorder. Inilapit niya ito kay Trina na parang nag-aalay ng sariling buhay. Ito ang natitirang kopya ng audio recording. Nandyan ang boses ni Kuya Rogelio, inuutos niya sa mga tauhan niya na sunugin ang bahay Sampaguita dati para madaling makuha ang lupa. Iyan ang ebidensyang matagal nang hinahanap ng kalaguyo niyang sinati. Gamitin mo ito para pabagsakin sila. Kinuha ni Trina ang recorder, pinakikiramdaman ang bigat ng hustisya sa kanyang palad. Tumingin si Candelaria sa kanya. Ang mga mata ay naghihintay ng isang yakap ng pagpapatawad na palaging ibinibigay ni Trina noong mga bata pa sila. Ngunit hindi iyon ang nangyari. "Sasamahan kita sa husgado, Candelaria." Matatag at walang atinbang salita ni Trina. "Hindi kita pababayaang patayin nila. Titiyakin kong ligtas si Baby Mia. Pero hindi kita absuelto sa mga kasalanan mo. Kailangan mong harapin ang parusa ng batas. Kailangan mong pagbayaran ang pagnanakaw sa mga taong walang laban." Yumuko si Candelaria, pikit matang tinatanggap ang hatol ng kapatid. Bago siya tumayo para umalis, may dinukot siya mula sa ilalim ng kanyang bag. Isang maliit at pamilyar na bote ng mamahaling pabango ang inilapag niya sa tabi ng mga papeles. "Itinago ko ito bago nila kinumpiska ang lahat ng gamit mo sa mansyon." Mahinang bulong ni Candelaria, may pait na ngiti sa kanyang mga labi. "Paborito mo to, ate. Naisip ko lang,
Baka gusto mo pa ring maramdaman na may natira sa kung ano ka bago nila kinuha ang lahat. Nanginig ang mga daliri ni Trina nang haplusin niya ang malamig na bote ng pabango. Isang simpleng bagay, ngunit nagdala ito ng alon ng mga alaala ng panahong buo pa ang kanilang samahan bilang magkapatid. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng isang patak ng luha, isang tahimik na pamamaalam sa inosenteng pagmamahal na sinira ng kasakiman. Habang pinagmamasdan ni Trina ang pag-alis ng kanyang kapatid patungo sa nag-aabang na taxi, isang madilim na plano naman ang tahimik na niluluto sa isang marangyang private lounge sa Makati. Nakatayo si Doña Escolastica sa harap ng malaking salamin ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagliliwanag na gusali ng lungsod. Kinabukasan na ang grand groundbreaking ng kanilang bagong proyekto sa Bahay Sampaguita. Ito ang magiging rurok ng kanilang kapangyarihan at yaman at hindi niya hahayaang may anumang sagabal na sumira rito, lalo na ang isang abogadong masyadong maraming alam. Bumukas ang mabigat na pintuan ng lounge. Pumasok si Isandro, ang mukha ay walang mababasang emosyon habang humahakbang papalapit sa babaeng nagluwal at nagtapon sa kanya. Humarap si Doña Escolastica. Ipinakita niya ang isang matamis, ngunit makamandag na ngiti ng isang inang naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit at sinubukang haplusin ang pisngi ni Isandro, ngunit mabilis na umiwas ang lalaki. Hindi nawala ang ngiti ng Donya. Sa halip, inilabas niya ang isang pamilyar na dokumento mula sa kanyang bag. Isang deed of assignment na maglilipat ng malaking bahagi ng shares ng Alcazar Holdings. Anak, umuwi ka na. Malambot at punong-puno ng panghihikayat na wika ng matanda na tila hinihipnotismo ang kahinaan ng lalaki. Tapusin na natin ang walang kwentang labanang ito. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kumpanya. Ipapangalan ko sa iyo ang lahat ng gusto mong ari-arian. You will finally be an Alcazar, just as you always wanted. Ang hinihingi ko lang kapalit, ilaglag mo si Trina. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang hawak niya at hayaan mo siyang mabulok sa kulungan. Tinitigan ni Isandro ang mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng makintab na mesa ni Doña Escolastica. Kalahati ng imperyo ng mga Alcazar, ang apelyido, at ang kapangyarihan na buong buhay niyang inasam na bawiin bilang isang isinantabing anak. Narito na sa kanyang harapan. Ngunit kapalit nito ay ang kaluluwa ng kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao. Kung tatanggihan niya ang alok, alam niyang gagamitin ng Donya ang lahat ng koneksyon nito upang ipatanggal ang kanyang lisensya bilang abogado at isama siya sa pagbagsak. Ang bigat ng pagpapasya ay tila isang matulis na patalim na nakatarak sa kanyang lalamunan. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Isandro. Tinalikuran niya ang kanyang ina, nag-iiwan ng isang malamig at nakakabinging katahimikan sa loob ng marangyang private lounge habang ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa galit. Sa kalagitnaan ng gabi, ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa lumang yero ng simbahan sa Tondo. Nakaupo si Trina sa isang bangko malapit sa altar. Hawak ang paboritong pabangong ibinigay ni Candelaria, pilit na kumukuha ng lakas mula sa natitirang piraso ng kanyang nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok kasabay ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Isandro, basang-basa ang itim na jacket, ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nagdala ng panginginig sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Isandro kay Trina. Ang lalaking palaging may bitbit na kasiguraduhan ay ngayon tila isang nawawalang bata na naghahanap ng liwanag. Umupo siya sa tabi ng babae, ilang pulgada lamang ang pagitan, ngunit ramdam ni Trina ang matinding bigat na dinadala ng lalaki. Kinausap ako ng Donya. Basag ang boses ni Isandro, ang mga mata ay nakatitig sa magaspang na sahig ng simbahan. Inalok niya sa akin ang kalahati ng kumpanya. Ang apelyidong ipinagkait niya sa akin, inilapag niya sa harap ko. Ang kondisyon lang ay ibigay ko ang mga ebidensya laban sa kanila. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Trina. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang nawalan ng oksiheno. Pinalot siya ng isang matinding kaba. Ito na ba ang katapusan? Muli na naman ba siyang isasakripisyo ng taong pinagkatiwalaan niya? Hindi siya nagsalita. Wala siyang iniluha,
Walang tinanong at walang ibinigay na panunumbat. Hinihintay lamang niya ang susunod na sasabihin ni Isandro. Hinihintay kung saang direksyon babagsak ang hatol ng kanyang tadhana. Tumingin si Isandro sa mga mata ni Trina. Sa gitna ng dilim at pag-aalinlangan, inangat ng lalaki ang kanyang nanginginig na mga kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Trina at maingat na idinikit ang kanyang noo sa noo ng babae. Ang kanilang mga mabibigat na paghinga ay nagsabay, naghahalo sa malamig na hangin at lumikha ng isang nakakapasong tensyon. Wala silang maibibigay na makakapantay sa halaga mo sa akin, bulong ni Isandro. Ang boses ay puno ng pagsuko at wagas na pagmamahal. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan nila, Trina. Mas gugustuhin ko pang mawala ang lahat ng titulo ko kaysa mawala ang kaisa-isang taong nagturo sa akin na hindi ako isang pagkakamali. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa mga mata ni Trina, unti-unting dumaloy sa pisngi kung saan nakadampi ang magaspang at maiinit na daliri ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagtataksil o pighati, kundi luha ng kalayaan at kaligayahan. Ipinikit ni Trina ang kanyang mga mata at hinawakan ang mga kamay ni Isandro na nasa kanyang pisngi. Ang tahimik na sandaling iyon, ang init ng kanilang pinag-isang hininga at ang higpit ng kanilang pagkakakapit sa isa't isa ay naging sapat na katibayan ng isang tapat at wagas na pag-ibig. Isang kanlungan na walang anumang bagyo ang makakawasak. Walang malaswang nangyari, tanging ang dalisay na pag-asa na nanggagaling sa dalawang kaluluwang pinili ang isa't isa laban sa buong mundo. Ngunit ang oras ng laban ay papalapit na. Handa na ba si Trina na harapin ng harap-harapan ang mga demonyong sumira sa kanyang pamilya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang sisingil ng katarungan? Kinaumagahan, ang kalangitan ay naging maaliwalas matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sa mismong lugar kung saan pinatag ang bahay Sampaguita, nagtipon ang lahat ng naglalakihang media networks para sa live broadcast ng Grand Redevelopment Groundbreaking. Nakatayo si Rogelio sa entablado, suot ang isang mamahaling suit, habang nakakapit sa kanyang braso ang nakangiting si Nati. Ang nakakabulag na kinang ng mga kamera ay nagpalakas sa kanilang kayabangan, hindi alam na isang malaking unos ang nakatakdang sumalpok at dudurog sa kanilang pangarap sa mismong araw na ito. Para sa kinabukasan ng mga maralita, itatayo natin ang isang komunidad na puno ng pag-asa. Dahil ang pamilya Alcazar ay palaging nandito para sa inyo. Ang matatamis na salitang binitawan ni Doña Escolastica sa harap ng mikropono ay sinabayan ng nakakabulag na kinang mula sa mga kamera ng media. Nakangiti ang matanda, hawak ang pamilyar niyang gintong rosaryo, habang sa kanyang likuran ay pumapalakpak sina Rogelio at Nati. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang kunwari ay may pusong ginintuan. Ngunit ang pekeng palakpakan ay biglang naputol. Ang malakas at nakakakilabot na pagkikiskisan ng mabibigat na tarangkahang bakal ng bahay Sampaguita ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pinupunit ang katahimikan ng seremonya. Nabaling ang lahat ng camera at mga mata ng mga panauhin sa pagbukas ng malaking gate. Pumasok si Trina. Wala siyang suot na mamahaling bestida. Wala siyang mga kumikinang na alahas. At wala siyang makapal na makeup. Isang simpleng puting blusa at maong lamang ang kanyang suot. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Kasunod niya, tulad ng isang hindi mapipigilang alon ng karagatan, ay ang daan-daang mga ina, ama, at mga bata mula sa tondo. Nakataas ang kanilang mga noo, habang mahigpit na nakakapit sa kanilang mga dibdib, ang makapal na kuwaderno ng mga kapitbahay na naglalaman ng mga resibo ng kanilang pagdurusa. Bumakas ang matinding pagkabigla sa mukha ni Rogelio. Nawala ang kanyang mayabang na ngiti at napalitan ito ng matinding pagkasuklam. Kinuha niya ang mikropono. What is the meaning of this? Anong ginagawa ng mga basura rito? Security! Paalisin niyo ang mga patay gutom na yan. Sinisira nila ang event natin. Galit na sigaw ni Rogelio, ang boses ay nanginginig sa inis at kaba. Bago pa man makalapit ang mga gwardya, humakbang si Aling Remedios. Ang matandang leader ng mga maralita
na dating bumato kay Trina ay ngayon nakatayo bilang kanyang pinakamatibay na kalasag. Hindi ininda ng matanda ang mga nakatutok na kamera ng media. Buong tapang niyang itinaas ang kanyang kamay at idinuro ang nanginginig na daliri sa pagmumukha ni Rogelio. Hindi kami basura. Kami ang nagpapatayo ng mga gusali inyo. Ang mga pawis at dugo namin ang nagpapakain sa inyo. Tapos nanakawin nyo pati ang mga pinto ng bahay namin. Kayo ang mga tunay na magnanakaw. Dumadagundong na boses ni Aling Remedios, isang tinig na kumakatawan sa lahat ng mga inaping Pilipino. Nagkagulo ang mga mamamahayag, mabilis na itinutok ang mga lente ng camera kina Rogelio at sa mga rallyista. Tumingin si Nati sa paligid, namumutla at tila naghahanap ng lulusutan ngayong naiipit na sila sa atensyon ng buong bansa. Lumapit si Trina sa gitna, katabi si Isandro na may hawak na isang manipis, ngunit makapangyarihang dokumento. Tiningnan ni Trina si Rogelio ng tuwid sa mga mata, walang bakas ng dating asawang laging nagpaparaya. Hindi kami nandito para manggulo, Rogelio. Nandito kami para isilbi ang warrant of arrest laban sa inyo para sa patong-patong na kasong estafa, large-scale fraud, at illegal eviction. Malamig, madilim, at matalas na deklara ni Trina. Bawat salita ay tumagos sa hangin tulad ng isang palaso na nakatutok sa puso ng mga kalaban. Nanigas si Rogelio, umatras ng ilang hakbang, ngunit mabilis na sumingit si Doña Escolastica, ginagamit muli ang kanyang mapanlinlang na autoridad upang manipulahin ang sitwasyon. Humarap ang matanda sa mga mamamahayag, nagpapanggap na isang inosenteng biktima ng paninira. Huwag kayong maniwala sa babaeng iyan. Desperada lang siyang iligtas ang sarili niya dahil siya ang nagnakaw ng pondo. Lahat ng dokumento, lahat ng bank transfers ay may digital signature niya. Wala kayong ebidensya laban sa mga pirma niya. Pasigaw at puno ng kumpiyansang sagot ng Donya, tiwalang-tiwala na walang makakasira sa kanyang ginawang patibong. Isang mapait at matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Dahan-dahan siyang humawi sa gilid. Tama po kayo, senyora. Wala akong ebidensya laban sa sarili kong pirma. Tumingin si Trina sa likuran. Kaya dinala ko ang taong mismong pumirma nito. Mula sa likuran ng mga kababaihan, isang babaeng nakatungo ang dahan-dahang humakbang palabas sa liwanag ng mga kamera. Nanginginig ang buong katawan ni Candelaria habang naglalakad siya patungo sa harapan, nakaharap sa bilyong manonood at sa pamilyang gumamit sa kanya. Ang makamandag na ngiti ni Doña Escolastica ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding gulat na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay upang maningil ng utang. Sa harap ng mga nagkikislapang kamera at bilyon-bilyong manonood, nanginginig ngunit buong tapang na humakbang si Candelaria palapit sa mikropono. Ang lahat ng atensyon ay nakatutok sa dating sunod-sunurang kapatid na ngayon ay handang basagin ang sumpa ng utang na loob. Ako ang nag-forge ng digital signature ng kapatid ko. Basag ngunit malinaw na pag-amin ni Candelaria. Itinaas niya ang kanyang cellphone upang makita ng lahat ang screen. Inutusan ako ni Kuya Rogelio na ilipat ang mga pondo. At ito ang text message mula kay Doña Escolastica. Tinatakot ako na kapag hindi ko sila sinunod, ipapatigil nila ang pagpapagamot sa anak kong may sakit sa puso. Ginamit nila ang buhay ng anak ko para magnakaw. Isang malakas na bulungan at serye ng mga katanungan ang sumabog mula sa mga mamamahayag. Namutla si Rogelio, umaatras habang pilit na tinatakpan ang mukha mula sa mga kamera. She's lying. Nabaliw na ang babaeng yan. Sigaw ni Rogelio, pawis na pawis ang noo at unti-unting nawawala ang tindig ng isang mayamang negosyante. Ngunit ang pagguho ng kanilang alyansa ay hindi pa natatapos. Nang marinig ni Nati ang mga sumunod na tanong ng media tungkol sa mga pekeng kumpanya na nakapangalan sa kanya, nanlaki ang mga mata ng kalaguyo. Napagtanto niyang ang mga dokumentong masayang ipinapirma sa kanya ni Doña Escolastica kamakailan ay ang mismong mga papeles na magdidiin sa kanya bilang utak ng operasyon. Bago pa man siya pusasan ng mga pulis na papalapit na sa entablado, mabilis na inilabas ni Nati ang voice recorder na nakuha niya noon mula sa dating sekretarya ng kumpanya.
Itinapat niya ito sa mikropono. Hindi ako ang utak nito. Pareho lang nila akong ginamit. Tili ni Nati. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Pinindot niya ang recorder at umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Rogelio. Ang boses sa recording ay walang awang naguutos. Siguraduhin niyong masusunog ang buong block ng bahay Sampaguita. Wala akong pakialam kung may mga nakatira pa sa loob. Kailangan nating makuha ang lupa bago matapos ang buwan. Ang nakakakilabot na revelasyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong bansa. Ang pamilyang palaging nagmamalaki ng karangalan ay mga mamamatay tao at magnanakaw. Humarap si Rogelio kay Nati, nanlilisik ang mga mata, akmang susuguri ng sariling kalaguyo upang agawin ang recorder. Bago pa man makalapit si Rogelio, isang malakas na paglapat ng palad sa pisngi ang lumikha ng nakakabinging ingay sa entablado. Sinampal ni Doña Escolastica si Nati ng buong lakas. Dahilan upang mawalan ng balanse ang nakababatang babae at bumagsak sa sahig, kaladkad ang mga mamahaling bulaklak na palamuti ng entablado. Ang dating perpektong postura ng Donya ay tuluyang nawasak. Nakatayo siya ngayon, nanginginig sa galit, habang ang kanyang gintong rosaryo ay nakabitin at muntik ng maputol. Walang kwentang babae! Binigyan kita ng magandang buhay tapos ito ang isusukli mo! Asik ng matanda. Nagkagulo ang mga gwardya at pulis, pilit na inaawat ang mga nag-aaway na demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Doña Escolastica kay Trina. Nang makita niyang wala ng lusot ang mga ebidensya, mabilis niyang binago ang kanyang diskarte. Mula sa pagiging palengkera, ang kanyang mukha ay biglang nag-iba at nag-anyo bilang isang kawawang lola na nagmamakaawa. Lumapit siya kay Trina, pilit na inaabot ang kamay ng manugang. Trina, hiha, maawa ka sa pamilyang ito. Umiiyak na pagsamo ng Donya, ang boses ay sadyang pinalambot upang manipulahin ang damdamin ng mga nakikinig. Patawarin mo na kami. Isipin mo sina Luningning at Tomas. Kapag itinuloy mo ito, lalaki silang sira ang pangalan namin. Dadalhin ng mga anak mo ang kahihiyan ng apelyidong Alcazar habang buhay. You are a mother. Alam kong hindi mo kayang sirain ang kinabukasan ng mga anak mo. Nakatitig lamang si Trina, sabihan ng ginagamit muli ang kanyang mga anak bilang sandata. Ang mga salitang ito ang parehong lason na nagpakulong sa kanya sa 14 na taon ng kalungkutan. Ngunit ngayon, wala nang epekto ang lason. Walang ni isang patak ng awa ang mababakas sa mga mata ni Trina. Nang makita ng Donya na hindi natinag si Trina, binaling ng matanda ang kanyang paningin kay Isandro na nakatayo sa likuran. Isang matalim at nakamamatay na tingin ang ipinukol niya sa abogadong nagwasak ng kanyang imperyo. Itinuro niya si Isandro, ang mga mata ay puno ng matinding pandidiri. Huwag kayong maniwala sa abogadong iyan! Sumisigaw na deklara ni Doña Escolastica sa lahat ng media. Hindi siya naghahanap ng hustisya. Anak ko siya sa labas, isang bastardong matagal nang may puot at inggit sa pamilya ko. Ginagamit niya lang ang kasong ito para nakawin ang yaman ng mga Alcazar. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa buong paligid matapos ang sunod-sunod na revelasyon. Nakatutok ang lahat ng kamera kay Isandro, hinihintay kung paano niya sasagutin ang malupit na pagtatakwil ng sarili niyang ina. Ang lahat ng kamera ay biglang natuon kay Isandro. Hinihintay ng buong bansa ang kanyang sagot. Hinihintay kung babagsak ba ang kasong ito dahil sa paratang ng isang ina sa kanyang anak. Ngunit sa halip na magalit o magtago sa hiya, buong tapang na humakbang si Isandro palapit sa Donya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tindig ay matatag. Isang lalaking tuluyan nang lumaya sa anino ng kanyang nakaraan. Oo, anak mo ako. Malinaw at walang alinlangang pag-amin ni Isandro sa harap ng mga mikropono. Ako ang anak na itinapon mo sa basurahan dahil mas mahalaga sa iyo ang imahe kaysa sa sarili mong dugo. Pero hindi ako nandito para nakawin ang yaman ng mga Alcazar. Kagabi, formal ko nang isinuko ang lahat ng karapatan ko sa anumang mamanahin mula sa kumpanyang ito. Wala akong kukunin ni isang sentimo. Dahil kahit kailan, hindi ako naging demonyong katulad mo.
Isang malakas na singhap ng paghanga ang umugong mula sa mga mamamahayag at sa mga maralitang nanonood. Ang huling barahan ng Donya upang sirain ang kredibilidad ni Isandro ay tuluyan ng nasunog. Nanlaki ang mga mata ng matanda, pilit na humahanap ng lusot, ngunit ang lahat ng pinto ay nakasara na. Bumaling si Trina sa kanyang biyenan. Ang babaeng palaging yumuyuko at sumusunod sa bawat utos nito sa loob ng 14 na taon ay nakatayo ngayon ng tuwid at tinitingnan ang Donya mula ulo hanggang paa. Ang dangal ng pamilya ay hindi nasusukat sa pangalan o sa dami ng pera sa bangko. Malamig at matalim na wika ni Trina, bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ng mga kalaban. Ang tunay na dangal ay nasa kawalan ng inutang na luha sa kapwa. Wala na kayong pamilya, senyora. Wala na kayong dangal. Ang tanging natitira na lang sa inyo ay ang parusa ng batas. Lumapit ang mga pulis. Ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa mga pulso ni na Rogelio at Doña Escolastica ay tila naging pinakamasarap na musika ng katarungan para sa mga taong matagal nilang inapi. Nang maramdaman ni Rogelio ang higpit ng posas, tuluyan nang nawasak ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang mayamang negosyante ay umiiyak na parang isang duwag na bata. Hindi ko to ginusto. Si mama ang utak ng lahat. Humahagulgol na isinigaw ni Rogelio, tinuturo ang sariling ina habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Siya ang nag-utos na nakawin ang pondo. Ginawa ko lang ang sinabi niya, biktima rin ako. Tiningnan ng Donya ang kanyang anak nang may matinding pandidiri at pagkabigla. Ang anak na palagi niyang pinoprotektahan, ang anak na naging dahilan kung bakit niya itinapon si Isandro, ay ibinebenta siya ngayon upang iligtas ang sariling balat. Ang pamilyang binuo niya sa kasinungalingan ay nagkakagatan na ngayon tulad ng mga gutom na aso. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Aling Belen na may hawak na cellphone, tuwang-tuwang nagla-live broadcast habang nakatutok ang camera sa mga umiiyak na mukha ni na Rogelio at Doña Escolastica. Ayan, mga ineng, i-zoom natin para makita nyo ng malinaw ang mga mukha ng tunay na magnanakaw. Umiiyak ang mga demonyo, mga kapitbahay, i-share nyo na para makita ng buong bansa. Masayang anunsyo ng matandang tsismosa, nagdadala ng halakhak at pakiramdam ng tagumpay sa mga maralitang nasa likuran niya. Habang kinakaladkad si Rogelio patungo sa naghihintay na police car, lumingon siya at nakita si Trina. Puno ng luha at uhog ang kanyang mukha, pilit siyang nagpupumiglas mula sa mga pulis. Trina! Trina! Maawa ka sa akin! Asawa mo ako! I love you, Trina, please! Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan! Nagmamakaawang sigaw ni Rogelio, idinadaan sa nakaraan nilang pag-ibig ang kanyang kaligtasan. Nilingon siya ni Trina. Walang galit, walang sakit, at lalong walang ni isang patak ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Isang blangkong pagtingin ang iginawad niya sa lalaking sumira sa kanya. Dahan-dahan at puno ng dignidad, tinalikuran ni Trina si Rogelio. Hindi siya nagsalita, hindi na niya inaksaya pa ang kanyang laway. Ang kanyang pagtalikod ay ang huling hatol na magbabaon kay Rogelio sa habambuhay na pagsisisi. Unti-unting nag-arangkada ang mga sasakyan ng pulis palayo sa bahay Sampaguita. Kasabay ng pagkawala ng mga wangwang ay ang pagkalat ng isang malalim, mapayapa at masayang katahimikan. Napalitan ito ng palakpakan, iyakan ng kaligayahan, at mahigpit na yakapan ng mga kababaihan mula sa tondo. Nakangiti si Sandro habang pinagmamasdan ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ni Trina ang dalawang maliliit na braso na mahigpit na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakita niya sina Luningning at Tomas. Hinatid sila roon ng isang social worker matapos ang gulo. Umiiyak si Luningning, isinusubsob ang mukha sa damit ng kanyang ina, puno ng pagsisisi at pangungulila. Yumakap ng mahigpit si Trina, hinahagka ng mga buhok ng kanyang mga anak. Ang matagal na niyang inaasam na pagbabalik ay nandito na sa kanyang mga bisig. Nang humupa ang mga luha ni Luningning, tumingala ang inosenteng bata kay Trina. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa,
ngunit may bahid pa rin ng kalituhan. Mama, uuwi na ba tayo sa mansyon? Dahan-dahang lumuhod si Trina sa maruming semento upang pantayan ang kanyang anak. Hinaplos niya ang basang buhok ni Luningning at pinunasan ang mga natitirang luha sa pisngi nito. Isang malumanay, ngunit punong-puno ng kasiguraduhan na iling ang kanyang isinagot. Hindi na tayo babalik sa mansyon, anak. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa taas ng bakod o sa dami ng pera. Ang tahanan ay kung saan walang natatapakan at kung saan walang taong natutulog ng may takot na baka bukas ay itapon sila sa labas. Dito na tayo titira. Lumipas ang isang buong taon. Muling bumuhos ang malakas na ulan sa Kalakhang, Maynila, ngunit ang malamig na hanging dala nito ay hindi na nakakatakot. Sa loob ng bagong bahay Sampaguita, na ngayon ay isa ng maunlad na cooperative housing na pinamumunuan ng mismong mga maralita, ay umaapaw ang init ng pagkakaisa at pag-asa. Sa loob ng malinis at malaking kusina ng komunidad, abala sa paghahalo ng mainit na sabaw ang isang babaeng nakasuot ng simpleng apron, si Candelaria. Matapos ang kanyang pag-amin sa korte at pagsisilbi ng ilang buwan sa loob ng kulungan, nabigyan siya ng pagkakataong makalaya sa ilalim ng probation. Kusang loob siyang naglilingkod ngayon sa bahay Sampaguita upang pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan. Nang mag-angat siya ng paningin, nagtama ang mga mata nila ni Trina. Isang matamis at dalisay na ngiti ng pagpapatawad ang isinukli ng nakatatandang kapatid. Wala nang lason ng utang na loob na sumasakal sa kanila. Ang namamagitan na lamang ngayon ay ang tunay na pagmamahalang magkapatid na muling binubuo at pinapatibay sa bawat araw na lumilipas. Mula sa likuran, naramdaman ni Trina ang pagdampi ng isang pamilyar at mainit na jacket sa kanyang balikat. Pumasok si Isandro mula sa ulan, may bitbit na mga bagong unan at kumot para sa mga bagong residente ng pasilidad. Hindi na siya ang abogadong nabubuhay sa puot at paghihiganti. Siya na ngayon ang matibay na haligi na nagbibigay ng kaligtasan sa bagong pamilyang ito. Mabilis na sinalubong ni Tomas si Isandro. Walang pag-aalinlangang binuhat ng lalaki ang bata at pinatawa, habang si Luningning ay masayang nakakapit sa kabilang braso nito. Mga simpleng gawaing hindi kailanman nagawa ng kanilang tunay na ama. Nagkatinginan sina Trina at Isandro. Nang hawakan ng lalaki ang kamay ni Trina, alam nilang nahanap na nila ang kapayapaang matagal nilang inasam. Walang gulo, walang panlilinlang, tanging isang tapat at wagas na pag-ibig na sumibol mula sa kanilang mga pagkawasak. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Sa labas ng malaking salaming pinto ng gusali, may tatlong figurang nanginginig sa gitna ng bagyo. Isang inang basang-basa, yakap-yakap ang dalawang maliliit na anak matapos walang awang palayasin ng kanilang landlord. Walang anumang pag-aalinlangan, humakbang si Trina at binuksan ang mabigat na pinto. Ang mainit na liwanag mula sa loob ng bahay Sampaguita ay tumama sa mga mukha ng pamilyang nasa dilim. Isang napakagandang metapora ng kaligtasan. May hawak na mainit na tuwalya at isang mangkok ng sabaw si Trina habang si Isandro ay nakatayo sa kanyang likuran, inaalalayan siya. Tuloy kayo, nakangiting bungad ni Trina, ang boses ay puno ng kalinga na bumura sa takot ng giniginaw na ina. Sa sandaling iyon, napatunayan ng buong komunidad ang pinakamahalagang aral ng kanilang paglalakbay. Ang kapangyarihan at yaman ay walang silbi kung gagamitin lamang para magtayo ng matataas na pader upang itago ang kasakiman. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa kakayahan nitong buksan ang kanyang pinto, ibahagi ang kanyang liwanag, at maging silong para sa mga taong inuulan ng pagdurusa sa mundo.